Si Ayman, Wala. Ismail Sumandig. Sana sinano si Suaib, wala sila? Burhan. Si Mariam, may babae ba? Babae. Yung kanya. Pero hindi na siya pumasok yan? Wala pang magulay. Wala rin nag-online. So, tingnan ka si Anwar. Anwar. Ipipilitin ka ito, no? Tapos. Saan mo nalagay? Wala. Sa likod. Hindi kaya tapos baka yun yung switch yun. Switch yung siguro di pa tapos. Saka nandiyan pa yung wire. طيب اوكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So ang subject natin ngayon tungkol sa batas ng pag-aasawa. So ang pag-aasawa, ito ay naging issue itong mga nakaraan, kung ito ba ay ibadah o muamalat. Ang ibada, ibig sabihin ng ibada sa qaida fiqhiyya, al-aslu fil ibadati al-hadr aw tawqifiyya. Ang original sa ibada, pag sinabing ibada, pagsamba. Ang original sa pagsamba ay ang pagbabawal o hindi mo pwedeng gawin maliban mayroon itong katibayan. Ibig sabihin, ang ibadah, lahat ng gagawin natin na pagsamba sa Allah, kailangan may dalil. Mula sa Quran, mula sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung gagawin mo ito, dadagdag ka dito na hindi naman tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ginawa, ay magiging anong hatol? Magiging bid'ah. Ang ibada, papasukan ng pag nabago yung anin sa ibada, magiging bid'ah na. At natalakay ko noong nakaraan yan. Kinakailangan, kung kailan niya ginawa, az-zaman, kailan niya ginawa, dapat ganung oras mo rin gagawin. Hindi naman pwede na mag-hajj ka sa anong buwan. 'Di ba? Ang hajj ng Propeta sallallahu alaihi wasallam may particular na buwan. Kung nag-hajj ka sa hindi buwan ng Dhul-Hijjah, tanggap ang hajj o hindi? Hindi. Kumbaga sasabihin natin, kahit anong buwan pwede ka mag-hajj. Pwede ba 'yun o hindi? Hindi. Kasi may panahon ang hajj. Kung nag-hajj ka sa hindi niya panahon, magiging bid'ah. So una, panahon. Ang duhur, asar, maghrib, isya, may oras wala. Kung nagsala ka ng duhur,
pagsikat ng araw, tanggap ang sala ng duhur o hindi? Anong tawag doon pag nagsala siya ng duhur sa oras ng tanghaling after pagsikat ng araw? Sabi niya duhur to. Anong hatol doon? Pag nagsala siya sa oras na hindi oras ng duhur, anong tawag natin sa gawain na yun? Ang gawain na yun ay bid'ah. Bid'ah kasi bakit? Yung oras, ginawa niya sa hindi oras nung pagsamba. Kaya nga, ang ibada, una, sa panahon, sa oras, meron siyang oras yan. Hindi mo pwedeng baguhin. So, gusto kong maintindihan nyo na mabuti yung ano. Gusto natin talakayin dito. Okay. Dagdag pa natin dito, ano lang. Sa fasting. Magka-fasting siya ng Ramadan, sasabihin niya, kahit anong buwan, pwede ka mag-fasting ng Ramadan. Tanggap yun o hindi? Hindi. Siyempre, kasi may panahon yan. So, ang ibada, mayroong particular na panahon na hindi mo pwedeng baguhin yan. Kasi pag binago mo, magiging bid'ah. Kung sasabihin na pwedeng mag-fasting, pwedeng mag-hajj dito, kailangan ng ano? Dalil. Nagets nyo? Gusto ko maintindihan yung ibada. Pangalawa, makan. Makan yung lugar. Kung ang isang pagsamba ay ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dyan lang sa lugar na yan, hindi mo pwedeng gawin sa iba. Halimbawa, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam saan nag-umrah? Sa Makkah. Saan nag-hajj? Sa Makkah. Kung nag-hajj siya doon sa Karbala, o nag-hajj ang tao, pupunta sa Karbala, pupunta sa Malaysia, sa Indonesia, sabi nila, hajj to. Tanggap o hindi? Hindi, kasi kailangan ng dalil. Kung may dalil ba na pwedeng mag-hajj dyan? O pwedeng mag-ano dyan? So, tahiyatul masjid, pag papasok ka sa masjid, bago ka umupo, kailangan ang sunnah ay 2 raka'ah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain." Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, pag pumasok ka sa masjid, bago ka umupo, magsala ka muna ng 2 raka'ah. Saan ginagawa 'yon? Sa masjid. Every papasok ka ng masjid, ang sunnah 2 raka'ah. Okay. Ang ginawa niya, every papasok ng bahay, bago upo, magsala siya ng sunnah 2 raka'ah. Anong hatol doon? Bid'ah. Kasi bakit? Tanungin natin ang dalil. Mayroon bang dalil na every papasok ng bahay, may 2 raka'ah na sunnah? Nag-gets ba ibig sabihin? Ibig sabihin, yung lugar, hindi mo pwedeng baguhin. Kapag ang lugar na yan, dyan lang ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung ganyang pamamaraan, hindi mo pwedeng baguhin. Nag-gets nyo? Pangatlo, qadr, yung bilang. Kung ano yung bilang, hindi mo pwedeng baguhin. Kasi ibada, pag sinabing ibada, hindi, hanggang dyan ka lang. Maliban may dalil na ginawa niya, itinuro niya ang bagay na maliban doon. Okay? Pangatlo, kada bilang. Halimbawa, nagsala siya ng duhur, ginawa na lang niyang 5 raka'ah. Tanggap o hindi? Anong binago niya ngayon? Anong binago niya na ngayon? Yung bilang. Pangatlo, bilang. Yung dami ba? Dami. Binago niya yung dami. O kaya, nagwudu siya. Ginawa niyang 4 na beses. Sabi niya, para sigurado na mabasa yung buong katawan ko, gagawin kong ilang beses? 4, 5, okay, 4, 5. So, anong hatol doon? Bid'ah. So, pag sinabi niya na ito ay sunnah, anong itatanong natin sa kanya? Kailangan na? Kung hindi siya nakapagbigay ng dalil, bid'ah. Ganun kasimple. So, hindi mo pwedeng baguhin ang bilang, hindi mo pwedeng baguhin ang bilang na hindi binago ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay, sa bilang, hindi ka pwedeng magbago ng bilang. So, yung pangatlong. Pang-4, kayfiyah. Yung kayfiyah, yung pamamaraan. Halimbawa, nagsala ng duhur, inuna niya ang sujud bago ang ruko. Tanggap o hindi? Siyempre, hindi pwedeng unahin mo, hindi dapat na mauna.
Kasi kung ano yung inuna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa Hajj. Hindi pwedeng mauna ka sa Arafah. Pagdating mo, diretso ka sa Arafah bago sa Mina. Hindi tanggap yun. Yun ay bid'ah. Nagets nyo? So, sa pamamaraan na hindi itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi mo pwedeng baguhin yun. Kasi ito ay magiging bid'ah. Kaya dapat maghigpit tayo sa bagay na to. Kaya sanday lang. At least malino naman din sa live ko. Okay. Ano yung pag sinabi natin pang-apat? Yung kayfiyah. Tama. Panglima, sabab. Sabab, yung dahilan. Dapat alam mo yung dahilan kung bakit niya ito ginawa. Okay? Ibig sabihin, pagpasok ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa masjid, ang dahilan niya, nagsasala siya ng 2 raka. Anong dahilan? Dahil pumasok siya ng masjid. Ito naintindihan niyo. Pagpasok ng sala, may sunan na, tinatawag na sunan ar-rawatib. Pagpasok ng sala, may tinatawag na sunan ar-rawatib. Ngayon, hindi pa pumapasok yung sala, nagsusun na siya, ang tawag niya sunan ar-rawatib. So, ano tawag doon? Bid'ah. Kasi sinasabi mo sunan ar-rawatib, hindi naman yan ang sabab. Ang sabab ng sunan ar-rawatib ay pagpasok ng oras ng sala. Pang-anim, jeans. Ano ibig sabihin ng jeans? Kauri niya. Halimbawa, ang akika, anong kinakatay sa akika? Kambing. Kung kumatay siya ng manok, tanggap o hindi? Hindi. Sabi niya, ito ay sunnah, magpa-akika ako, ang kakatayin ko, kabayo. Ang kakatayin ko ay manok, itik, pabo. Siyempre, naghanda siya na marami. Sabi niya, ito ay akika, pero hindi siya nagkatay ng kambing. Anong hatol doon? Bida. Bakit? Ang kambing, hindi siya kauri ng manok. Pero kung tupa ang kinatay niya, tanggap o hindi? Kasi ang tupa at kambing, magkauri yan. Kaya ang bid'ah, dapat tandaan natin sa mga nabanggit ko. So, yung pag-aasawa, kung sasabihin mo na ibada, pag sinabi mong ibada, kinakailangan, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan kung ano yung ginawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung dahilan niya, yung uri niya, yung oras niya, yung panahon niya, yung pamamaraan niya, yung bilang niya, kinakailangan alinsunod sa ginawa sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So gusto ko maintindihan natin ng mabuti ang pagkakaiba ng ibada at saka hindi ibada. Ang hindi ibada, katulad ng mga muamalat. Ang muamalat, mga transaksyon. Transaksyon, may kasunduan tayo sa bintahan. May mga nakasanayan tayo na pag bumili ka dyan, ang presyo niya ay automatic na yan. Pag bumili ako dyan, pag bumili ka dyan, ng mga paninda niya, pag umabot ng 10, may dagdag na yan. Mga muamalat. Ukud, yes, normal, pwede kang tumawad, pwede mong padagdagan, basta wala lang riba, wala lang violation. Ang ukod naman, mga kasunduan sa pag-aasawa. Halimbawa, bawat isa, magkakasundo kayo. O, anong gusto mo, sister? Sabi ni sister, gusto ko ng ganito. Bago kami ikasal, gusto ko ng pink na katre. Gusto ko sa hotel kami ikakasal. Gusto ko ang handa niyang pagkain ay puro manok. Halimbawa lang, request, kasunduan. So, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Ang mga Muslim ay masusunod dapat kung ano ang kanila mga kondisyon sa pagitan nila. So, ngayon, ang pag-aasawa, kasi naipaliwanag ko na to,
na hindi siya ibadah sa kanyang pamamaraan. Pero sa intensyon, ang pag-aasawa ay kabilang sa sunnah. Ang pag-aasawa ay kabilang sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati." An-nikah sunnati. Ang pag-aasawa ay kabilang sa aking sunnah pamamaraan. Wala tayong issue dahil gusto ko mag-asawa, wala tayong issue na ito ay ibadah. Nagets nyo? Ang ibig ko sabihin, gusto mo mag-asawa, gagantimpalaan ka ng Allah saan sa? Depende saan? Intention. Nagets nyo? Ibadah yan. Ibig sabihin, ang pag-aasawa, papasok sa ibadah dahil saan? Sa intention. Dahil nag-intention ka para mapangalagaan yung sarili mo sa paggawa ng bawal, para magkaroon ng maraming anak, para maalagaan yung babae, yung namatayan ng asawa, maraming anak, para maalagaan mo. Kung yan ang intensyon mo, nagkasundo ang mga ulama na yan ay ibadah. May gantimpala ka dyan. Pag ibadah kasi, may gantimpala ka. Gagawin mo yung para sa Allah. Wala issue dyan. Ittifakan. Indal fukaha. Nagkasundong mga fukaha na may gantimpala ka dahil nga nag-intensyon ka. So, papasok ang pag-aasawa saan? Sa ibadah, kung ang pinag-uusapan ay intention. Naintindihan. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, ibadah ang pag-asawa kasi intention. Kasi kung nag-intensyon ng tao na gusto lang niya mag-asawa, yun lang, gusto lang niya mag-asawa, wala naman siyang intention bilang pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, gusto lang niya mag-asawa dahil gusto niya yung babae, wala siyang, hindi ibadah tawag doon. Naintindihan, hindi ibadah, kundi mubah. Meron namang tao na naobligahan na mag-asawa kasi gusto na niya makagawa ng bawal. Obligado sa kanya na mag-asawa. Meron namang tao na may sakit, nakakahawa. Alangan na sabihin mo sa kanya, sunnah sa'yo mag-asawa. Pwede mo bang sabihin yun ano? Na sa tao may sakit, nakakahawa, may HIV, waliyadu billah, may sakit, nakakahawa. Pwede mo bang sabihin sa kanya, sunnah mag-asawa ka? O pagbabawalan? Haram! So, hindi sa lahat ng pagkakataon ng pag-aasawa ay ibadah. Pero kung ang intensyon, wala namang sakit ng tao, kaya niyang ibigay ang karapatan ng babae, tapos mapangalagaan yung kanyang sarili mula sa pinagbabawal, dito ibadah. Pero kung ang tao na yun may sakit, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, ibadah para sa iyo ang pag-asawa. Violation, pag pinag-asawa mo yan, haram na pag-asawahin mo yung tao, may karamdaman na nakakahawa. Tapos hindi pa tinatayuan. No, sasabihin mo ba sa taong hindi tinatayuan? Na sunnah sa'yo mag-asawa? Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, sunnah ka. Kawawa naman si sister, mag-asawa siya, hindi tinatayuan yung mister niya. Hindi niya makukuha yung kanyang karapatan. Kaya, ang pag-asawa nakadepende sa intensyon at kung ang lalaki na yan ay qualified siya na mag-asawa, dito papasok yung ibadah sa kanya, may kakayahan siya mag-asawa, kontrol pa niya sarili niya, wala siyang sakit na nakakahawa, yung intensyon niya ay para sa Allah, para sa pagsunod sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung pag-aasawa sa kanya, sa ganitong kalagayan ay ibadah. Naintindihan? Yung itsura ng pag-aasawa, hindi mo pwedeng ipasok sa ibadah. Anong itsura? Yung pamamaraan. Saan ikakasal? Kailan ikakasal? Gets nyo? Ilan yung witness? Sino yung magiging wali? Ano yung mga handang pagkain? Dito, kung ibadah to, kung ibadah yung pag-aasawa, yung pamamaraan ng pag-aasawa, hihigpitan natin lahat yan. Kasi, pinag-usapan natin kanina, pag ibadah, hindi mo pwedeng gawin sa lugar na hindi niya ginawa. Hindi mo pwedeng bawasan yung bilang na ginawa ng... Tingnan nyo. Kung ibadah ang pag-aasawa, ang dori, ang mahar, kailangan kung ano yung dori sa time ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, ganun din dapat yung dori mo. Gets nyo ba? Ibig sabihin? Kasi nga, pinasok mo saan? Sa ibadah. Ngayon, ang babae ba pwedeng mag-demand ng dori o hindi? Pwede. Pwedeng mag-demand ng dori. Pwede niyang i-demand sa'yo 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, sing-sing, bahay, kalabaw, baka, pwede niyang i-demand. Kung ibadah yan, sa tingin mo ba pwede ito o hindi? Kung ibadah yung pag-aasawa, pwede ba yung demand niya na yun o hindi? Hindi pwede ang demand niya na yun. Bakit? Kasi ibadah yung pag-aasawa, sabi mo. So dapat yung dori mo, hindi ka pwede magdagdag. Kung ano yung dori ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yun ang dori.
Kasi ibada. Pero dahil nga ang pag-aasawa sa pamamaraan para maging ganap ang pagsasama ng dalawa, akad, which is ang akad is minal muamalat, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kitab na Majmu'ul Fatawa, na ang aslu fil uqudi as-sihhati o as-sihhatu wal jawaz. Ang original sa mga kasunduan ay pagiging tama at saka pinagpagpapahintulot. So hindi ka pwede magbawal diyan maliban may dalil. Yun ang kaibahan sa ibada. Ang ibada hindi mo pwedeng gawin hangga't walang dalil. Sa muamalat, hindi ka pwede magbawal hangga't walang dalil. So ang original, lahat ng napagkasunduan kailangan natin sundin. Lahat na napagkasunduan ng mag-asawa, hindi mo pwedeng pagbawal. Okay? So gusto ko marating natin yung punto dito. Dahil nagkasundo yung mag-asawa, nagganito yung dowry, hindi ka pwede maghigpit kasi hindi ibada yan. Dito sila ikasal, sa lugar na yan, hindi mo pwede pagbawal. Kasi kung sasabihin mo na ibada yung pag-asawa kung saan nagpakasal o saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na doon ka na magpakasal, hindi ka pwede magpakasal sa ibang lugar. At anong araw? Kailan ba ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pinipili niya na pag-asawa Shawwal. Alam nga sa Shawwal ka lang mag-asawa. Kasi yung ibig sabihin? Alam nga naman na sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, a'linun nikah waj'aluhu fil masajid, i-announce niyo ang kasal at gawin niyo sa masjid. Eh kung nagpakasal ka sa hotel at hindi ka nagpakasal sa masjid, hindi bida. Kasi sabi mo ibada. Pero dahil muamala, dahil ito ay uqud, so kahit saan kayo nagkasundo na magpakasal, hindi tayo pwedeng hindi ka pwedeng bawal. Ay, kinakalimutan nyo talaga. Hindi ka pwedeng magbawal hanggat walang dalil. Ibig sabihin, ang original, gawin nyo na lahat ng gusto nyo na mapagkasunduan. Basta wala lang kayong malalabag. Gusto ko maintindihan nyo na mabuting ibadat sa kamuamala. Kasi muamalat, nandiyan na yung mga adat, yung orf, pasok na dyan. Yung uqud, pasok na dyan lahat sa muamalat. Kaya hindi tayo pwede maghigpit yan. Kaya na nagpakasal ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang issue doon kasi muamalat ang kasal. Hindi ka pwede maghigpit dyan na magpapakasal ka lang kung kailan nagpakasal ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay magkakaproblema talaga pag pinasok mo sa ibadah. Kaya halos, kung babalikan natin ang opinion ng mga ulama mula sa Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, wala tayo matatagpuan na isa sa kanila na ipinasok nila ang pamamaraan ng pag-aasawa sa ibadah. Kasi pinag-usapan nila yung mga haligi nito. Hindi porket ang kasal, may mga surot. Anong surot? Mga kondisyon. May mga haligi. Ay ibada na. Dahil ang negosyo, ang bintahan, mayroon ding surot, mayroon ding haligi. Ang umrah, may surot at may haligi. Hindi yan basihan na pag may surot, surutul nikah, surutul hajj, surutul umrah, sasabihin mo, ibada na. Kasi ang bintahan, mayroon din surot ang bintahan. Ang negosyo, mayroon din surot. Ang palitan ng mga paninda, mayroon din surot. Nag-gets nyo? So, hindi tayo pwede maghigpit. Kaya naman, sa kasalan, kung ano yung napagkasunduan ng dalawa, ipagbabawal natin o hindi? Sabi ko nga, pag nagkasundo, hindi ka pwede magbawal. Muamalat, mga kapatid, pag muamalat, kasunduan, hindi ka pwedeng magbawal dyan. Pag nagkasundo sila, hindi ka pwedeng magbawal dyan. Okay, halimbawa, sa kasalan. Nagkasundo sila, tignan, yung pagbabawal dito, yung kulintang. Alam mo yung kulintang? Alam mo ba yung kulintang sa amin? Nakasan ka sa atin? Sambuanga. May kulintang din doon, no? May kulintang. Okay, may kulintang ngayon sa kasalan. Yung kulintang na yan, may sariling hatol yan. Ang kulintang, bawal yan. Bawal. Halos nagkasundong mga ulama na ang kulintang bawal yan. Gagamitin mo yung kulintang sa kasalan, anong hatol? O, maliban doon, anong hatol? Bawal. Bakit? Kasi mayroong dalil na bawal ang kulintang. Bawal ang tugtugin ng mga musical instruments. So, gets nyo? Yung kulintang, ipagbabawal natin dahil mayroon nalalabag na dalil ang kulintang.
Hindi porket muamalat yan, lahat pinahihintulot mo. Sabi ko nga, ang original, anong original sa muamalat, sa mga transaksyon? Pagbabawal o pagpapahintulot? Pagpapahintulot. So hindi ka pwede magbawal, maliban? May dali yung pwede. Okay, yung kulintang, bawal o hindi? Bawal. Dahil may nalalabag na? Ganun kasimple. Oh, dahil hindi. Yung dahil na. Okay. Yung dayunday, alam niyo yung dayunday? Yung may gitarang babae sa gitna, tapos dalawang lalaki sa... Noon, siyempre, nung hindi pa ako nakapag-aral, siyempre, nakaatin ako sa ganyan. Hindi ko pa alam yung batas. So, parang nagliligawan yun. Okay, bawal o hindi? Bawal. Kasi unang-una, may lalaki sa dalawa sa gitna, which is bawal sa Islam yun. Sa public pa talaga. Yung mag-asawa nga, hindi pwede magyakapan sa public eh. Yung pa kaya hindi mag-asawa. Tapos, yung, ano yun? Gitara. Saan pasok yung gitara? Sa musical? So, ang dayunday, haram o pwede? Haram. Nakita nyo? Hiwalay ang batas niya. Haram ang dayunday dahil mayroong dalil na nababangga. So, bawal ang dayunday. Oh, yung unta. Yung mag-unta-unta, ganyan-ganyan ang unta. Yung unta na yan, anong meron? May patugtugin na naman. O, bawal o hindi? Bawal. So, yung unta, bawal kasi may nalalabag na batas. So, gusto ko isa-isahin natin. Ano pa? Meron tayong tinatawag na pundutan. Yung pundutan sa amin, yung mag-asawa, meron siyang mga manok. Meron dyan ulo ng manok, paa ng manok, pakpak ng manok. Kung ano yung mabubunot mo doon, may meaning. Naintindihan? Kung ano yung mabubunot mo doon, may meaning. So, para bang, okay, yung kapalaran nung mag-asawa, yung future nung mag-asawa, nakadepende doon sa mapupulot nila. So, bawal o pwede? Bawal kasi, yes. Shit. Di pwedeng hatulan natin ang future dahil lang sa mga guhit ng kamay, dahil lang sa mga ano ba yung feng shui, yung halimbawa Leo, Sagittarius, o dahil lang sa mabubunot, talagang bawal. Anong pala? Depende, basta yung intention. Ang paniniwala, bawal yun. So, nakikita niyo yung ibig sabihin. Okay. Pasok tayo sa ano, mayroon silang nilalagay na pandi. Alam niyo yung pandi? Flag, bandila, dekorasyon, pandala, nilalagay saan? Sa gilid ng daanan. Pag napadaan ka dyan, yan ay tanda na mayroong anong meron? Pag nakita mo at nagbibiyahe ka, may nakita ka mga ganyan. Mayroong anong okasyon? Mayroong kasal. Usually, pagka na sa atin, usually at majority, minsan kasi pati sa mga symposium, mayroon na rin yan. Mga program, mayroon na rin yan. Pagkalahatan, lalo na sa pag-aasawa, mayroon yung pandi. Pag tinanong mo yung mga tao na yan, sa kasalan, anong sasabihin nila? Anong mayroon? Anong sasabihin nila? Mayroon? Kasal. Mayroon ba dyan nagsasabi sa kanila may ginagawang shirk? Mayroon bang nagtatambal sa oras na yan? Wala. Okay. Gusto kong maintindihan kasi natalakay ko na to. Siyempre, wala naman tayong inaatake dito na pangalan ng tao. Gusto ko lang maintindihan ulit. Kasi ang topic kasi natin ngayon, pag-asawa. So, yung pandi, yung decoration, may nalalabag o wala? Wala. Walang nalalabag. Anong dalil ang malalabag niya? Anong dalil mula sa Quran, mula sa Sunnah na pwedeng bawal maglagay ng pandi, bawal magtaas ng pandi, bawal mag-decorate ng pandi? Walang dalil. Kung sasabihin natin na ang flag o pandi ay itinaas lang ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa time ng jihad, hindi yun ibig sabihin na ang pandi ay kondisyon ng jihad. Ay, pakinig ko man. Ginig kayo. Hindi kondisyon na ang pandi ay kondisyon ng jihad. Hindi ibig sabihin makapag-jihad ka lang dahil may pandi. Kasi pwedeng mag-jihad kahit walang pandi. Pwede mag-jihad kahit walang pandi. Oo. At nakadepende rin sa pagbabago ng panahon. Kasi noon,
Noon, espada at saka pana. Mas matindi ngayon kasi may mga sniper. Baril. Kung maglalagay ka ng pandi, delikado. Tulag ka na. Yes, delikado. Pag gagamit ka ng pandi sa labanan, delikado. Kaya nga, Para sa rin. sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-harbu khud'a. Ang giyera, kinakailangan marunong kang mag-strategy. Mag-technique ba? Okay? Marunong kang mag-technique. Okay. So, dahil dito, pwedeng matanggal ang pandi sa jihad. Pwede matanggal. Kasi kung mapapahamak ka, tatanggalin natin. At hindi ibig sabihin na sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ginamit lang niya yung pandi sa jihad, ay bawal gamitin sa iba. Kasi walang dalil yan. So ngayon, yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kay Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, "La'utiyan ar-rayata gadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasulahu." Ibibigay ko yung pandi, flag, sa lalaki bukas na mahal siya ng Allah at kanyang sugo at mahal niya rin ng Allah at kanyang sugo. Hindi rin yung dalil na bawal ang pandi maliban sa jihad. Yun ay tanda lang na doon, kung kailan saan ibibigay yung pandi, yun ang mahal ng Allah. Walang koneksyon yun sa ibadah. So, gets nyo ba? Ngayon, walang koneksyon yung pandi na yan sa mga shirk. Halimbawa, mayroong pandi tapos may nagsishirk dyan. Walang koneksyon yung flag na yan dahil sa shirk na yan. Walang koneksyon yan. Maliban na lang kung may paniniwala sila na lalagyan ng pandi dahil may paniniwala dyan, dito natin ipagbabawal. Dito natin ipagbabawal na hindi matutuloy ang kasal basta kung may pandi. Kailangan, pag may pandi, may nangyaring shirk. Kung may paniniwala ang tao na ganyan, ipagbabawal natin ang pandi. Ipagbabawal natin mga decoration na yan. Nag-gets nyo ba? Okay. Yung iba kasi, sabi nila, pag naglagay ng pandi, ibig sabihin may mga shirk yan. Noon, si Sheikh Ahmad yan, hafidahullah, actually, kaibigan natin yan, sabi niya, noon, pag may pandi, may shirk noon. Pero sa panahon natin ngayon, sabi niya, pag may pandi, may kasalan. So, meron tayong kaida usuliyya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. O al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Ang hatol ay umiikot sa katangian ng bagay. Halimbawa, alak. Bakit bawal yung alak? Kasi nakakalasing. So, ipinagbawal ang alak dahil nakakalasing. Halimbawa, yung alak na yan, naging suka. Alak siya dati, naging suka. Haram o hindi? Oh, hindi nyo alam yung hatol. Naging suka. Suka na nga, hindi nyo pa alam yung sasabihin nyo. Kung, hindi huwag kayong bumili ng suka. Hindi nyo pa alam. Tinatanong ko kayo, ito talaga. Sabi ko yung alak, bawal kasi nakakalasing. Nung tumagal yung panahon, yung alak naging suka. Yung suka na yan, haram o halal? Okay, tingnan nyo. Nung alak siya haram, nung maging suka na, so nagbabago yung hatol sa pagbabago ng katangian ng bagay. Yung pandi noon, may shirk. Nung natanggal na yung paniniwalaan nila na may shirk, dito, bawal noon. Dito, sa ngayon, wala nang naniniwala na yun ay shirk. Anong hatol ngayon? Ganun na kadali. Hindi mo pwedeng panatilihin yung hatol sa isang bagay. Paano pag hinanapan ka ng galing? Ano bang sinabi ko kanina, bro? Ang muamalat, anong original? Anong original? Mga transaction, anong original? Ha? So, sinong magtatanong ng dalil? Ikaw o sila? Sila yung mga... Hindi. Sino yung magtatanong ng dalil? Pag muamalat, ang original, gagawin o hindi? Okay. Sabi ko kanina, gawin mo lahat na napagkasunduan yung mag-asawa, lahat na napagkasunduan nyo sa negosyo, gawin nyo lahat. Ano lang ang pwede natin ipagbawal sa kanila? Kapag may dalil na nababangga. Ngayon, sasabihin niya siya, bawal yan. Ikaw ba ang hahanapan ng dalil? Dahil bawal yun. Ikaw ang magtatanong ng dalil. Anong sagot? Anong dalil? Anong babawal dito? Hindi mo pa maintindihan. Sinong tatanungin ng dalil? Yung gumagawa o yung nagbabawal?
Kung siya yung nagbawal, O sama. kung siya yung nagbawal, tatanungin mo siya ng dalil. Ikaw na gumagawa ng pandi, hindi ka din tatanungin ng dalil, bro. Kasi nga, ang original nga, pwede nga eh. Maglalagay ka ng dekorasyon, maglalagay ka ng mga sambulayang, maglalagay ka ng tarpaulin, bibili ka ng cake. Oh, alam ka ni pagbabawal mo mga bro. Eh, may magbawal dyan, anong sabihin mo sa kanya? Magbigay ka ng ganun. Magbigay ka ng dalil kasi ito, transaksyon to, kasunduan to, mga pinahintulutan na bagay to. Hindi ka, bro, kung magigpit sa kasalan, tulad ng sinasabi ko bro, hindi ka pwede magpakasal maliban kung kailan nagpakasal ang propeta. Kasi kung ginagawa niya, anong dalil mo dyan at dyan ka magpapakasal? Anong dalil mo dyan at dyan ang dori? Nag-gets mo bro? Kaya hindi ka pwedeng magsabi bro na paano pag tinanong ka ng dalil, ay hindi mo pala naintindihan. Ikaw ang magtatanong ng dalil. Kasi yung ginagawa mo, pwede para sa'yo. O nagkulintang ako, sinong magtatanungin ng dalil? Ako yung naggumagawa, sinong tatanungin ng dalil? Ako. Bro, anong dalil mo na pwede ang kulintang? Pag wala ko na ibigay, ibig sabihin, bawal ang kulintang. Kasi may dalil na nababangga ang kulintang. Naglagay ako ng pandi bro, sinong tatanungin ng dalil? Ako na naglagay ng pandi o yung nagtatanong? Yung nagtatanong. Nalilito pa si bro. Nalilito ka pa. Ang kasalan, ang original niya, hindi ka pwedeng pagbawalan dyan. Nagets mo? Lahat ng gusto nyo, nung pakakasalan mo, hindi ka pwedeng pagbawalan dyan. Ano mang dekorasyon nilagay nyo, ano mang ihahanda nyo, hindi kita pwedeng pagbawalan. Pag pinagbawalan kita, anong sasabihin mo sa akin? Anong dalil mo? Nagigets mo ba? Pag pinagbawalan kita, anong itatanong mo sa akin? Anong itatanong mo sa akin? Sabi ko, bro, bawal yan. Bawal maglagay ng tarpaulin. Anong sabihin mo sa akin? Bakit bawal? Anong itatanong mo sa akin? Bakit bawal? Yun lang ba? Wala kang tatanungin na iba. Kaya bawal kasi hindi ang ginawa ng ninuno ko. Anong dalil mo? Bakit yan? Pwede ko bang sabihin yun? O anong itatanong mo sa akin? Magbigay ka ng? Dalil. Gusto ko mag-gets niya kasi hindi pa nag-gets ni bro eh. Ngayon, pag naglagay ako ng tarpaulin, naglagay ako ng balon, o naglagay ka ng tarpaulin, naglagay ka ng balon, bro, bawal ang balon, tanggalin mo. Anong sasabihin mo sa akin? Kasi ang dami mo lang nailagay na balon, so tatanggalin mo na agad kasi pinagbawalan kita. O anong sasabihin mo sa akin? Sasabihin ko, bakit bawal? Anong dalil? Yun. Gets mo kung sino tatanungin ng dalil. Gets mo na ngayon. Kung ako magtatanong ng dalil sa'yo, tama ba? O mali? Okay. Baliktad. Yun yung hindi mo maintindihan. Ang magtatanong dalil bro, ikaw ang magtatanong, hindi ako yung magtatanong ng dalil. Nagigits mo ba? Hindi pwedeng tatanungin kita bro ng dalil. Kasi nga yung ginagawa mo nga pwedeng Nagigits mo ba? Kaya kung ginagawa ito, kaya ko na yan. Ginagawa mo yan bro kasi nga, yan ang original na pwede. Kung pagpapawalan kita, tapos, ititigil mo agad, mali yun. Tatawin mo ko ng dalil. Maliban lang, kung gagawin mo, ibada, ipagsamba. Gets mo? Ano mo, bigla kang nagsala sa libingan. Sino tatanungin ko ng dalil? Ikaw magtatanong o ako? Nagsasala ka sa libingan. Ikaw ang tatanungin. Ikaw. Ako magtatanong, kasi bakit? Bro, bakit nagsasala ka dyan? Alang ako tanungin mo, o bigyan mo ko ng dalil ustad na, baliktad. Ikaw ang gumagawa ng pagsamba Ang original yung ginagawa mo na yan, hindi pwede. Kaya tatanungin kita, bakit ka nagsasala dyan? Kasi ang sala, ibada. Ikaw ang tatanungin ko ng dalil. Kung sa mga kasalan, ako ang tatanungin mo. Naintindihan mo na paghiwalayin yung dalawa? Kasi nalilito ka pa hindi sa lahat ng bagay, ikaw ang tatanungin sa dalil. So hindi ka pwede magbawal sa kasalan, maliban may dalil. Hindi ka pwede magbawal sa kasalan, maliban may dalil. Magpapakasal sila sa hotel. May bawal magpakasal sa hotel. Anong sasabihin mo? Anong dalil mo? Anong dalil ng nagbabawal? Anong dalil mo? Sabi nila, dahil hindi ginawa ng propeta. Hindi naman yung dalil na hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang original na pagpapahintulot. May dalil ba na sabi ng propeta, magpakasal lang kayo, bawal sa hotel? Hindi dalil na hindi niya ginawa. Ibig sabihin, pag hindi niya ginawa, pag sa mga muamalat, ang original, pinaubayan na sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa antum a'lamu
bi umuri dunyakum. Kayo ang mas nakakaalam sa bagay sa mundo nyo. Ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng usaping makamundo, kayo na ang bahala. Anong mapagkasunduan nyo sa kasalan? Kailan kayo magpapakasal? Magkano yung dori? Anong dekorasyon ilalagay nyo? Anong pagkain ihanda nyo? Kayo na bahala. Kung may magbabawal, tanongin mo lang galing yung magbabawal. O ba't may magbabawal? Kasi propeta, pinabayaan niya tayo. So hindi ka pwede magbawal dyan. Dahil ang original sa adat, ang mga adat, nakasanayan natin, hindi mo pwedeng ipagbawal maliban may dalil. Kasi al-halalu ma ahallahu Allah, wal haramu ma haramahu Allah, wa ma sakata anhu fa huwa ma'fun anhu. Ano may yung bagay na inihalal ng Allah, halal. Ano may pinagbawal, haram. Lahat ng haram may dalil. Take note. Sa batas ng Islam, lahat ng haram may dalil. Dahil ang pinakamalawak sa mundo, halal. Al-aslu fil asya wal manafi' al-ibaha. Ang original sa lahat ng bagay, sa mga gawain natin, sa mga decoration natin, sa mga pananamit natin, sa mga galaw natin, ang pagpapahintulot. Na lahat na may pakinabang, halal. Hindi ka pwede magbawal dyan. Lahat ng haram, binanggit na ng Allah. Bawal ang baboy, bawal ang aso, bawal ang hindi nakatay. Lahat ng bawal, binanggit na. Ngayon, magbabawal kasi isang bagay na walang dalil. Tatanungin kita ng dalil. Bakit may pagbabawal yung pandi? May dalil ka ba na bawal ang pandi? Kasi lahat ng haram ay binanggit na ng Allah. Kul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Wala akong matatagpo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag ka nang magbanggit ng pangalan para okay? Okay, kuha na. Dahil huwag kami watan ka dito rin. Sudri na lecture tamang buwa. Pabata din yung watan So, naiintindihan nyo na ba? Kaya sa kasalan, hindi ka pwedeng magigpit. Maliban, may nalalabag na batas ng Islam. So, gusto ko maintindihan, yung plug, yung pandi na walang connection sa shirt. Oo, nakita natin yung mga nag-shirt, naglalagay sila ng pandi. Kung may paniniwala sila sa pandi na yun, ibang usapan yun. Ibang hatol yun. Iba yung shirt, iba yung pandi. Hindi magkadikit yan. Kasi yung ibang mga sekta, sabi nila, katulad halimbawa sa mga syaira, sabi nila, haram ang music pag may alak. Ibig sabihin, pinagsasama nila yung alak at saka, kung walang alak, pwede ang music. Hindi naman tayo ganun. Bawat bagay dyan, may sariling hatol. Hindi porkit nagpandi, tapos mayroong kulintang dyan, kaya bawal yung pandi kasi may kulintang. Walang connection yung pandi doon. Iba yung kulintang, bawal yun. Iba yung dayunday, bawal yun. Iba yung pundutan, bawal yun. Oo. Actually, meron lang akong dito. Ano yung tatas? Gusto kong yung tatas. Ano yung tatas? Kasi, ang hatol ko kasi sa Edren. Gulo. Ngini tatas. Gulo. Tapos, anong ibig sabihin? Para sa pangaton, kapag ibig sabihin na may tatas, ibig sabihin dalaga yung babae na Okay. Sa bagay na yan, hindi pwedeng i-public. Yung pagiging virgin, nung babae, dalaga, nagalaw na, o hindi siya nagalaw, hindi pwedeng i-public yun. Kaya yung tatas, para sa akin, hindi pwede. Ang tatas, hindi pwede ang tatas. Kasi bakit? Kahihiyan yun Kahihiyan sa babae. Na halimbawa yung babae na yan, nagalaw siya na hindi sa kasal. Nagalaw siya na hindi sa kasal. Tapos sasabihin mo doon sa tatas na yun na ang babae na hindi na dalaga. Hindi pa natin nalaman. Ganito yung Sir Sal, kapag ang tatas, kapag may tatain, naglagay ng tatas yung kababaihan. It means, kapag naglagay yung kababaihan ng bulo, tatas na yun, it means yung babae na tinatasan ay dalaga. Ano ibig sabihin ng dalaga? Hindi pa nagalaw. Ngayon, Hindi pa nakapag-asawa. hindi siya nag-aasawa. Ngayon, walang nakakaalam sa kung ano nangyari sa kanya. Ano nangyari sa nakaraan niya, walang nakakaalam. Basta ang kabulukan ng tatas na yun, ay yung babae na ikakasal, wala pang asawa. Walang mga Marinis pa siya. So, mas nagalaw pa siya ng boyfriend niya, ano nangyari sa kanya sa nakaraan. Walang connection yan. Walang connection, kasi hindi yun alam. So, anong ilalagay doon? Kapag ang ikakasal ay bituanan, halimbawa, walang Wala na tatas. Hindi na nahulugan doon
Okay. Hindi na siya maging tatas. Sa kababaihan yun na alam mo sa... Pamamit yung pagkatao. Okay. Lalaki yung magbagay doon. Okay. Ganito yun. Ibig sabihin, Tandaan yun. Palitan na. kung ang ganitong bagay, siyempre ako ay naghatol dahil ang nakarating sa akin na tanong, kaya nga ang mga ulama nagbibigay ng hatol nakadepende sa tanong na makakarating. Hinatulan ko yung tatas na bawal kasi nga ang sabi nila, malalaman mo ang babae dalaga o hindi. Kung ang ibig sabihin ng tatas para sa mga nanonood ngayon, kung ang ibig sabihin ng tatas ay ang babae na to ay hindi pa nakapag-asawa, ito yung tanda niya. Ibig sabihin dalaga, hindi pa nakapag-asawa. Pero yung mga nakaraan, nagalaw siya, hindi, mag-usapan yun. Ang pinag-usapan dito, nakapag-asawa hindi. Kung ganito po yung ibig sabihin ng tatas, walang bawal. Yes, walang pagbabawal. Kung ito yung ano, kasi iba yung nakarating sa akin na ano, kasi hindi ako expert sa mga ganitong kaugalian. Okay. Kung ang tatas ay ganun ang ibig sabihin, kapag may nakalagay na ganun, ay nangangahulugan na ang babae na ito ay hindi pa dumaan sa kasal, walang issue doon. Walang issue doon. Hindi yun bawal. Ang tatas sa ganung pamamaraan, hindi siya bawal. Ang bawal, kung ang ibig sabihin niyan, hindi na siya virgin, ay yun ang bawal. Yun ang nakarating sa akin na paliwanag. Hindi yung pag-usapan. Pero kung ang paliwanag sa tatas ay babae na yan na ikakasal ay never pang nakapag-asawa, alam na ng mga tao na ang babae na dalaga, walang issue. Ang mali lang naman sinasali nila sa suruton ni Ka. No, hindi siya kabilang sa kondisyon ng kasal. Hindi siya kabilang sa kondisyon ng kasal. Oo. Ito yung mga adat na pinahintulutan. Ang tatas ay mga adat na pinahintulutan kung gano'n ang ibig sabihin. Okay? So, yung sagot ko dati bawal. Kasi nga, iba yung nakarating sa akin na paliwanag. Pero kung yan ang ibig sabihin, hindi bawal ang tatas. Yun talaga. Huwag lang gawing kondisyon sa kasal. Huwag lang gawing kondisyon sa kasal. Okay? So, nice natin maintindihan yung batas dito. Huwag siya mahigpit. Oo. Kaya, sa ganyan pamamaraan ng pagpapaliwanag, walang issue. So, ang tatas, sa ganung paliwanag, walang bawal. Hindi bawal ang tatas. Hindi bawal ang pandi. Kasi wala siyang nalalabag na batas ng Islam. Okay? So, inshallah, naintindihan na mabuti ang tinalaki ko. Kaya kinakailangan talaga mag-aral tayo. Okay, pwede ba yung magsubuan sa mag-asawa? Hindi pwede magsubuan kasi nga bawal mag-sweet sa public yung mag-asawa. Magyakapan sa public? Kiss mo. Hindi, mga music, mga kanta ni Mahir Zain, kanta ni Kumini, kanta ng ibang mga kanta, bawal din yan. Bawal din yan. Kahit anong kanta. Ano? Lalo na mga bastos na mga bastos na kanta. Kaya nga ang payo ko sa atin, mag-aral. Kung alam mo sa sarili mo na mababa pa yung level mo, huwag kang magsalita sa mga Nasrullah. Makinig Nasrullah. Alam mo, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa maalam sa batas, ikaw ay nasa mababang level pa lang. At hindi mo pa napag-aralan yung mga kawaid fiqhiyah, kawaid usuliyah, mga tafsir ng mga ulama, at iba't ibang opinion ng mga ulama, huwag kang post ng post. Mag-aral ka. Hindi yung ikaw na yung magbibigay ng hatol dyan. Tapos mamaya pinupost mo, hindi mo pala kayang panindigan. Di ba? Alam mo, kung pag-usapan mo yung batas, at least nakapag-aral ka ng batas ng Islam na pagkakaroon ng opinion ng mga ulama. Kaya nga sabi ng isa sa mga fukaha na man lam ya'lam ikhtilaf al-fukaha lam yashum ra'ihat al-fiqh. Kung hindi mo alam yung pagkakaroon ng opinion ng mga ulama, hindi mo pa naamoy ang amoy ng fiqh. Hindi ka marunong sa pagkakaroon ng opinion ng mga ulama, huwag ka mag-push ng tungkol sa fiqh, hindi mo pala alam yung pagkakaroon ng opinion ng mga ulama. Okay? So yan lang po mga kapatid na okay, alhamdulillah. So, isa na naintindihan. Wala tayong layunin dito kundi makapagbahagi ng kaalaman at hindi pala mga atake. Gusto lang natin palawakin natin ang pag-unawa natin sa batas. So, hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I-close nga.